Hi, magandang araw sa ating lahat mga kapatid and welcome sa ating My Day with the Bible. Tunay na kay sarap na tayo po ay nag-spend ng time sa salita ng Diyos. And sa pagkakataon pong ito, talakayin natin ang tinagurian kong pinakamahirap na mga tagubilin o kautusan ng Panginoong Jesucristo na dapat nating ganapin kung tayo po ay tunay na mga mananampalataya, especially kapag tayo po ay nag-fall sa ganitong uri ng sitwasyon. So, 4 na pinakamahirap na utos ng Panginoong Jesucristo. And for me, I can say na higit na mas mahirap ito kaysa sa 10 utos na binigay ng Diyos kay Moses sa Lumang Tipan. At ano yun? Matthew 5 verse 44. But I say unto you, love your enemies. Bless them that curse you. Do good to them that hate you, and pray for them which despitefully use you and persecute you. So mula sa talatang ito, magkakaroon tayo ng realization na ito marahil ang pinakamahirap na utos ng Diyos na dapat nating gawin sa ating kapwa. At ano yun? Isa-isayin natin ang mga sinasabi rito. Una, sabi dyan ay love your enemies. Ang pinakamahirap mga kapatid na utos ng Panginoong Jesucristo na dapat natin gawin just in case na mayroon kang maging kaaway o mayroong mang-away sa iyo. Ang sabi ng Panginoon, mahalin mo ang iyong mga kaaway. Take note, it's in plural form, enemies. Kasi mga kapatid, normal na hindi lang naman isa ang naging kaalitan natin o yung nagagalit sa'yo minsan. Marami. Ako mga kapatid, marami akong enemies sa social media. So dito nga, makita nyo minsan pinagmumura ako. Tinutungayaw ako. Lalo nung kasagsagan ng panahon ng gyera, ng Gaza at ng Israel. Ang daming galit na galit sa akin. At na rin pinagbabantaan pa kung papatayin ako, uuwi lang daw ako ng Pilipinas. Pero marami doon sa mga nag-private message sa akin, sinabi ko na God loves you, kapatid. So, ito yung tinuturo ng salita ng Diyos. At saka alam ninyo, ito yung isa sa pinaka-awesome teaching ng Christianity. Love your enemies. Kasi sa ibang reliyon, kapag hindi ka nila kasapi, at ayaw mong sumabi sa kanilang reliyon, or yung iba naman, kapag umalis sila doon sa kanilang reliyon, papatayin sila. Kahit kapamilya, papatayin sila. So, balit sa Kristyanismo, kaya sinasabi ko sa inyo, napakaganda ng teaching ng Christianity kasi nariyan natuturuan tayong mahalin ang ating mga kaaway. Amen? And then, pangalawa, sabi diyan, bless them that curse you. Naku, mga kapatid, isa ito sa mahirap gawin din. Hindi lang mahalin ang kaaway mo, kundi i-bless yung mga nag-curse sa iyo. Ano bang ibig sabihin ng curse dito, mga kapatid? Ito yung mga taong nagbibitiw ng mga salitang hindi maganda sa iyo. Binabastos ka, ginagago ka, tinatarantado ka, pinagmumura ka, at kung ano-ano pang masasakit at maanghang na pananalita ang ginagawa sa iyo. Now, ang sabi dyan, bless them. So, itong mga taong ito na hindi magandang sinasabi sa iyo, ang ibig sabihin ng salitang bless dyan ay to speak well or to speak good to these people. So, yung lahat ng pagkapangit na masalitang sinasabi niya sa iyo, ang iganti mo raw doon pabalik ay good words, inspiring words, encouraging words, or mabuting mga pananalita. So, kumbaga, minura ka, huwag mong murahin. Pag piniay ka, sabihin mo, I love you, kapatid. Love pa rin kita. Yeah? Maging magiliw ka pa rin sa pagsunod. Yan ang teaching ng Panginoon Jesucristo sa ating mga followers niya. And then pangatlo, sabi diyan sa talatang ating binasa ay do good to them that hate you. So mahirap din ito mga kapatid. Madaling gumawa ng mabuting bagay doon sa mga taong deserving na gawan mo ng kabutihan. Lalo na yung mga kapuspalad, nangangailangan, mga pulubi, yung mga taong naghihirap, yung mga taong nasa sitwasyon na tinamaan ng kalamidad. So, madaling gumawa ng mabuting bagay sa mga ganon. Pero yung gagawin mo ng mabuti, susuklian mo pa rin ng mabuti yung mga taong galit sa iyo,
Ibang level ng usapan nito mga kapatid. Sinasabi ko sa inyo, napakahirap. I've been in this situation when you are firm, unbreakable ang iyong stand sa salita ng Panginoong Diyos, sa katotohanan, meron mga tao magagalit sa iyo. Lalo na yung mga nagko-compromise sa kanilang Christian lifestyle. So, despite of that mga kapatid, do good to these people. Alam nyo, ito yung isang bagay na sinasabi ng mga pastor, narinig ko na dati. Hindi ka normal na tao. Kapag yung taong galit sa'yo, kaaway mo, ginawan mo pa rin ng mabuti. Kasi normal sa atin, kapag hindi maganda ginagawa sa atin, masamang ginagawa sa atin, anong gagawin natin? Pangit din yung ating gagawin. Di ba? Hindi tayo magmamagandang loob. But, the teaching of the Lord Jesus Christ is an exact opposite of those things na normal na naging reaction natin. And pang-apat, ang sabi pa rito ay, pray for them which despitefully use you and persecute you. So kapag sinabi natin despitefully, ang ibig sabihin ay galit or pagkamuhi. So yung mga tao raw na may galit sa'yo, pagkamuhi sa'yo, o baka isama natin dyan yung mga taong naiinggit sa iyo, may sama ng loob sa iyo. Hindi naman dahil sa may ginawa kang pangit sa kanila, kundi yung iba nagkakaroon ng galit sa iyo, jealousy sa mga achievements mo. So, maging yung nagpipersecute sa iyo, yung gumagawa ng masama o pangit sa iyo. Now, the teaching of the Lord Jesus Christ is to pray for them. Pero paalala ko lang, baka nga naman ipinanalangin mo sila, pero ang panalangin mo naman, matindi. Baka nire-request mo sa prayer mo, Lord, itong mga taong kaaway ko, itong mga taong gumawa ng pangit sa akin, itong mga taong kinikurse ako, itong mga taong pinahihirapan ako, sasabihin mo, patayin mo na sila, kunin mo na nga sila, Panginoong Diyos. Hindi ganun ang prayer, mga kapatid. Ang prayer, Panginoon, may mga taong hindi nakagawa ng mabuti sa akin. Mahirap mang tanggapin sa kalooban, masakit. Panginoon, pagkaluban mo ako ng puso na kaya silang ibigin. Pagkaluban mo ako ng puso o damdamin na i-bless ko pa rin sila. At gawan sila ng kabutihan. At tulungan mo ako, Panginoong Diyos, na sila maging bukang bibig pa rin na aking panalangin na sila ay mabago o baguhin mo, Panginoong Diyos. So, at the end of the day, mga kapatid, yung mga taong gumagawa ng hindi maganda sa iyo, you need to hope for good things pa rin sa kanila at hindi evil things ang i-desire mo na mangyari sa buhay ng mga taong ito. Amen? So, bakit dapat na maging ganun tayo? Kasi kapag binasa nyo yung verse 45, dito ay makita natin na ito'y mga katibayan na tayo ay tunay na anak ng Diyos. Kapag kaya nating mahalin ang ating kaaway, gawa ng mabuti yung ating mga kaaway, ipag-pray sila at i-bless pa rin sila. So, these are proofs na ikaw talaga ay tunay na anak ng Diyos. Therefore, ikaw ay tunay na mananampalataya ng Panginoong Kristo. Pero kapag ganti-gantihan lang din, ibig sabihin yan, baka hindi ka talaga tunay na follower and believer ng Panginoong Kristo. And last of all, bakit ganun yung dapat nating maging response at bakit natin sundin yung mga tagubilin o utos na yun ng Panginoong Kristo? Kasi ang challenge dito, mahalin natin yung ating kaaway. And there is reward. You're going to receive a reward for loving the people that hate you, the people that is unlovable, and the people that doesn't love you back. So kaya, mga kapatid, let us abide to this teaching of the Lord Jesus Christ. Mahirap man, but we can do it. We can obey it through the Lord Jesus Christ. So, purihin ang Panginoong Diyos sa simpleng paalaalang ito. Ang inyong lingkod, Pastor Aris po, nagsasabing sa Diyos ang papuri at pagpalain kayo ng lahat. So, see you again bukas.